Balikan po natin ang report ni Rafi Tima tungkol sa pagdating sa Tacloban ng mga dayuhang gustong makatulong. Mula nang mailagay sa mga body bags dito lang sa gilid ng kalsada pansamantalang inilagak ang labi ng mga biktima ni Yolanda. Dinadaan-daanan lang ito ng mga survivor ng Super Typhoon, nagtitiis sa masangsang na amoy. Himutok ng alkalde ng lungsod, kulang ang tulong na natatanggap nila mula sa national government. Gayong alam naman daw ng pamahalaan na wala halos natira sa kanilang mga kagamitan. Maging kanilang mga tauhan kung di man nasawi, naghahanap ng nawawalang kaanak. Ako na nga nagdadrive ng mga sasakyan. Ako nagdadrive ng heavy equipment para lang makatulong. Ako naman, pwede yan for the first day, second day. This is already 1 week. You know? Wala naman tayong gera. Di magdagdag ng mga 3 batalyon dito at tapusin na natin ito in 1 day. Hakutin na natin lahat ng patay. Suffice it to say, nakukulangan po kayo ng tulong from the national government. Kayo na, tignan ninyo. Hindi na ako masyado nakakaikot dahil dito sa command center. Kayo na magsabi, kayo nang tumingin. May inihanda na raw silang mass grave, pero problema ang transportasyon. Kaya naman habang kausap namin si Mayor, nagbigay siya ng utos sa tauhan. Tek, you know, our people need us here in the city. I suggest you pull out all our vehicles and put it back in City Hall. And then tell those who are using our vehicles, you better get your own. Because we're having a problem here, you know. I cannot service anymore the relief goods because we don't have vehicles. I want the vehicles consolidate, bring them back here. Okay, it's enough. You know, the other agencies that are using them, you tell them to go and get it in Manila because we do not have any more. Ito rin ang problema kaya hindi umano agad nakakarating sa mga tao ang mga relief goods. Ang barangay captain ng Barangay 91 na may 15,000 kabarangay, hanggang ngayon, hindi pa raw niya naihatid ang mga relief goods sa mga kababayan. Hindi pa nagbubukas, nandito na ako, maghapon, hindi talaga ako nabigyan kasi walang sasakyan. Pag uwi ko kahapon, doon sa barangay namin, naghanap ako ng mga may sasakyan doon sa amin, kaya na-prepare namin ngayong umaga, nandun na sa City Hardware. Actually, nandito na nga yung release paper ng kuan namin, yung relief. Aminado si DILG Secretary Marojas, mahirap ang mga unang araw ng trahedya. Sa kanyang aerial inspection, tiniyak niya sa mga susunod na araw, mayahatid na ang tulong hindi lang sa Tacloban, kundi sa lahat ng apektadong bayan dito sa Leyte. Sa paglapag namin sa Tanawan, sumalubong sa kalihim ang ilang taong humihingi ng pagkain. Ang iba umiiyak na sa hirap daw ng kanilang kalagayan. Yung problema po namin, bigas talaga, tapos tubig. Parating ang tulong, araw-araw. Yung tubig namin dito, yung maasin na po. Konti lang pasensya dahil sa simula, baso-baso, tabo-tabo, balde-balde. Pero dadating at dadating yan. Hindi kami titigil hanggang mamarating. Bukod sa command center na ito sa grandstand ng lungsod kung saan isinasagawa ang pagpaplano para sa relief operation, dagsa na rin ang mga dayuhang rescue and relief groups. Marami galing sa Europa, kabilang ang Belgium at Turkey. Meron din galing ng Japan, Amerika, UK at Israel. Ang Belgium may dalang malaking eroplano na may lamang gamit para gawing field hospital. Ang Turkey naman, magtatayo umano ng soup kitchen kung saan pwedeng kumuha ng mainit na pagkain ng abot sa 3,000 katao simula sa susunod na linggo. Ang kanilang leader, hindi napigilang maiyak sa kanyang mga nakita dito sa Tacloban. It's really touching to me. Yesterday, I was distributor in Barangay Foods. I was so the children's she crying, nothing, father and mother. Aminado ang mga dayuhang relief at rescue experts pangkaraniwan ang pagkakaantala sa paghatid ng tulong lalo na sa isang malaking trahedyang tulad nito. Sa bansang Haiti nga daw, inabot ng 2 linggo bago nila naayos ang relief distribution. It's the worst I've seen yet. You can compare it between the tsunami in Thailand and Haiti compared together. Combined together, yes. I've never seen it before. This is not a normal situation. This is a real big disaster, and try to organize everything. That is the problem. Very hard. The roads are blocked. It's not. We have the airport, but it's not that a big one. So relief goods, it's limited to receive it on the airports. Kanina, sinimulan ng kolektahin ng mga labi na nasa kalsada para dalhin sa mass grave para hindi maging banta sa kalusugan. Maging ang mga labi na nakilala na ng mga kaanak, ilalagay sa mass grave. Separate ang burial site ng unidentified cadavers from those na identified na. No? This is a temporary
collective mass grave. Pero ang ilang namatayan tulad ng mag-asawang ito, humihingi na lang ng body bag sa mga pulis para sila na ang maglibing sa kanilang mga mahal sa buhay. Birthday niya kasi ngayon, yung nandyan sa chapel. Birthday niya ngayon? Opo.